dardara, yung lentils. Tapos gawa ako ng salad. Ayan. Maraming onion ang ilalagay dapat sa luto na ito. Yan oh. Nagluto ako ng marami kasi pabaon ko din bukas kay Mr. Johnny sa trabaho niya. Ito yung sibuyas. Ito ang nagpapasarap sa pagkain nila na ito. Mainit dito muna tayo kasi nainitan ako and may ikukanta ko sa inyo. Alala nyo ba yung ano guys, yung time na sabi ni Mr. na uwi kami sa Pilipinas, and napapansin nyo siguro kung bakit lagi pupunta si George dito. Usually ganun naman, lagi siya pupunta ganyan, kaso may dahilan. Umiyak ako kagabi, tingnan nyo yung mata ko. Hindi kasi ako makapag-desisyon. Ang gusto kasi ng asawa ko, uuwi ako sa Pilipinas. Uuwi kami ng Pilipinas. Pero hindi kami sabay-sabay. Bakit napag-isipan ni Mr. na uuwi ako, mauna ako, dahil ayaw na niya dito mag-stay. Gusto na niya lumabas kami ng bansa. And then sinubukan niya din magtrabaho mag-apply sa ibang bansa, wala din. So yun na nga yung last na ano namin option, na mag-for good kami sa Pilipinas. Dito kasi wala nang hope. Yun ang sabi niya, mahirap, pahirap ng pahirap. And then si George, willing din siya na mag-stay doon. Hinihintay niya lang yung visa niya. Papunta ata siya sa, ewan ko kung anong bansa siya pupunta, kaso sabi niya if ever daw na maging okay yung plano nila ni Mr., susunod sila sa Philippines. Hinihintay na lang nila yung pag-oo ko guys, kasi talaga nakadesisyon ng asawa ko na doon na kami manirahan. Bakit kamo? Kasi dito mahirap na ang buhay guys, pahirap ng mahirap. Kasi yun na nga yung nangyayari dito. Ako parang ayaw ko. Bakit? Kasi sabi niya ibenta daw namin itong red plate namin. Yun na lang yung ano namin guys, parang alas namin, and then yun ang gagamitin namin papunta sa Philippines. Pero hindi pa ako nag-oo talaga, hindi ako pabor, kasi nasasayangan ako. Kasi yung red plate namin guys, may halaga, may value. So kung ibenta namin, mabilis lang mabenta. Kasi yung dito kasi guys, yung red plate mahal. Oo. So yun yung investment namin ni Mr. noon na hindi namin ginalaw, kasi talagang may value siya. So yun na lang ang last na option namin, na ibenta ni Mr. para may gagamitin kami sa pag for good sa Philippines. Hinihintay na lang nila yung pag-oo ko, pero hindi pa ako nag say yes, kasi hindi ako makadesisyon. As in, hindi ako makadesisyon guys. Nahihirapan ako. Gusto ko naman umuwi na mauna, kasi may plano sila ni George na kami ng maliit lang ba na small na pag-start namin ng negosyo, ganyan, about sa food, ganon.
food ang balak nila. So sabi ko parang mahirap. Andito na naman kagabi si George, kaso hindi ko na linag kasi yun na nga, sabi niya try, kasi sabi ni George, yes po si George guys, ang pati si Mr. na uuwi ako ng 3 months daw. Sabi niya walang mawawala, if ever daw na hindi mag-work, babalik naman daw ako. Sabi ko hindi ganun kadali, paano ako mag-concentrate if ever ganun, yung mga anak ko maiwan. Sabi ni George, sa ngayon alam ko, sabi niya na mamimiss mo ang mga anak mo, pero kailangan mag-sacrifice, sabi niya. Kailangan gumawa ng aksyon. Dito wala na talagang hope, sabi ni George. And if ever na susunod naman siya, susunod ang asawa ko guys, susunod ang mga bata. Pero parang yung isip ko, yung iniisip ko, paano ko ma-concentrate na i-manage ang business kung wala yung mga anak ko, malayo sila. So hindi naman namin kaya na tatlo kami na uuwi, na sabay-sabay kami. Kaya nahihirapan ako mag-desisyon. And gusto talaga ni Mr. na nakapag-isip na siya, naayos na niya lahat ng papers ng pagbenta, yung alam nyo, yung kung may issue yung sasakyan, ganon, yung ibenta niya lang naman is yung red plate guys, tanggalin nila yun and ibebenta yun, mabili siya kasi yun na nga, may value siya. Kaya lang umiyak ako kagabi habang kausap ako ng dalawa, yung si George at saka si Mr. Kasi hindi ako makapag-desisyon, as in talaga. Sabi ko, ikaw George, lalaki ka, wala kang pamilya, madali lang nasabihin mo yan, pero ako nanay ako, hindi ko kaya na iwan ang mga anak ko. Okay lang, iwan ko ang asawa ko, pero mga anak ko hindi ko kaya, sabi ko. Sabi niya, you need to sacrifice, mag-sacrifice ka, alam ko, para sa, isipin mo yung para sa future ng mga anak mo, sabi niya, kaya mo ito gagawin. Sabi ko, hindi madali lang nasabihin mo yan kasi wala kang anak, sabi ko. Kaya yun guys, hindi ako makapag-desisyon dito talaga. Wala yung meron yung time na nag-uusap kami ganyan, na paano ang future ng mga bata, saan hahantong ang lahat, ganon. So sabi niya before, mag-isip ka, pag-isipan mo itong offer namin sa iyo, hindi ka namin sisihin kung hindi man mag-work, sabi ng dalawa guys, kasi magkaibigan yan, kasi willing din na magpupunta si George sa Pilipinas, alam nyo. May hinihintay niya lang yung visa niya, pero once daw na mag-oo ako, i-cancel niya daw yung visa niya. Sabi ko, hindi ko alam, hindi pa ako totally agreed, sabi ko kay George, pero humihingi ako ng chance, yung sign sa ating Panginoon guys, kung anong gagawin ko talaga. Naguguluhan ako, hindi ko alam. Gusto ko man talaga na alam ko naman sa Pilipinas is better dito ngayon sa sitwasyon, sa economic siguro pa okay pa doon. Dito kasi mahirap na, pahirap guys. And about naman sa biyanan ko, may iwan siya. Hindi, sabi ng asawa ko, once na maging okay daw ang sitwasyon doon, pupunta, ganun daw ang set up ng sila ni George at saka si Mr. Basta itry lang daw namin itong last chance. If ever daw naman na hindi, okay lang, parang isipin nila na walang nangyari, ganun. Kayo guys, nahihirapan ako, hindi ako makapag-isip kasi nasasayangan ako sa pera, kasi puro negative ako, hindi ako yung alam nyo, kasi 3 beses kami na bankrupt, and then nawala lang yung pera ng ganun, doon ako nasasayangan. And then ito na naman, or sige, willing si Mr. na isugal ulit itong nag-iisa naming investment, alam nyo.
And ayaw ko na ako ang sisihin kapag hindi siya lalago, pag hindi siya mag-okay. Pero sabi ni Mr. and George, walang sisihan if ever na hindi ito mag-work. Pero hoping, sabi nila, na maging okay. Hindi ko alam, guys. Kaya umiyak ako habang kausap nila ako kagabi. Sabi ko, wala kayo sa sitwasyon ko. Sabi ni George, malaki na sila. Andito naman yung asawa mo. Wala ka bang tiwala? Sabi ko, hindi wala akong tiwala sa asawa ko. Sabi ko, pero yung malayo ka sa mga anak mo ba? Gets nyo ba ako? Hindi ko kaya, guys. Kahit malaki na sila, ayaw ko. Gusto ko talaga na sa tabi ko lang sila, ganyan. Sabi naman ni George, susunod naman sila, susunod kami. Sabi ni George. Sabi ni Mr. Tin, susunod naman kami. Sabi ko, hindi ako agree, hindi pa ako nag-oo talaga kasi hinihintay na lang nila yung oo, guys, yung pag-yes ko. Pero hindi ko alam. Ito yung ano ko, yung update ko. Talagang willing sila, yung willing na pupunta kami sa Pilipinas. Ako naman, ako yung hindi agree. Alam nyo, gusto ko man na makita ang pamilya ko, ganyan. Alam nyo, gusto ko sa Pilipinas, pero malayo naman ako ng ilang months. Ano yun? Paano kung hindi ako makabalik dito? Yun ang iniisip ko ba? Kasi mag-stay daw ako doon ng 3 months, 4 months, until susunod sila sa akin. Paano kung, hindi ko kaya, guys. Yun ang iniisip ko ba? Ang lungkot ko ngayon, sobra. Hindi ako makapag-ano. Kasi sabi nga ng asawa ko, once sasabihin mong yes, bukas na bukas, i-ano na namin ito, isalang na, ibenta na daw namin yung red plate. Ay, ewan. Ay, Diyos ko, hindi ako makapag-isip. Nahihirapan ako. Ay, yung hinihintay nilang na lang yung pag-uo ko. Si George talaga, ang kahapon, sabi niya, kagabi, sabi niya, kung iisipin mo yung gagawin mo, itong gagawin mo ay para sa mga anak mo. Sabi ko, oo naman, para sa mga anak ko, pero paano? Sabi niya, di pupunta na lang kayong 3. Pupunta daw, uwi kami daw na 3, sabay-sabay. Sabi ni Mr., ang point niya daw, sabi ni Mr., paunahin ko siya kasi once na hindi naman siya mag-work, pwede siyang bumalik at hindi masayang daw yung ticket, ganun. Sabi ko, hindi ako pabor, hindi ako payag. Sabi ko, ayaw kong mapunta dun na mag-isa lang na uwi na ano. And then, mag-stay pa ako ng ilang months bago kayo susunod. Kasi nga, balak nilang mag-open ng maliit na negosyo ba. Alam nyo, maliit lang pag-start ba. Alam nyo, yung kahit maliit lang na negosyo ba, ganun ang ano ng magkaibigan. And mag-partner sila, ganyan. So, willing din si George na mag-stay sa Philippines. Hindi ko alam talaga. Pero si George, sabi niya, do it. Sabi niya, kasi feeling niya daw mag-work. Hindi pa ako nag-oo. Nagugulungan talaga ako. Nahihirapan ako, kaya umiyak ako habang ako kausap nila kagabi. Kasi pinaplano na nila kung ano yung gagawin, ano yung dapat namin, kung saan ang location, ganon. Sabi ko, hindi ko alam talaga. As in, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ako mag-yes ngayon kasi ako, sabi niya, kung hindi mo gagawin, magsisisi daw ako after 10 years.
sana ginawa ko, ganun daw. Ayaw, parang, alam nyo, hindi ko alam. Pero silang nakakaalam sitwasyon dito. Kaya willing nila na lumabas kami. Si George, hinihintay na lang din niya yung visa niya. Lalabas din siya. Pero once daw na mag-oo ako, mag-cancel daw siya. Hindi daw siya tutuloy. Kasi gusto niya daw sa Philippines. Update ko about sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Willing na ni Mr. i-give up ang lahat dito. Ang iwan lang namin na properties itong bahay, tapos yung sa bundok, yung lupa, ganun, para may babalikan daw ang mga bata if other na one day, alam nyo, tatanda kami, ganyan, and lalaki sila, at least meron silang properties dito. Yun ang ng asawa ko, guys. Willing daw niya isugal ang red plate namin. Mag-stay daw ako doon ng 3 months. I-manage ko daw lahat. Hindi ako makapag-decision talaga. Alam niyo kung bakit ako tinuturuan ng asawa ko mag-drive, kasi yun na din isa na para makapag-drive ako sa Philippines, para alam niyo sa gagawin naming negosyo. Willing talaga sila. Kahapon nag-decision na siya, alam niyo, pag-usapan na ba. Pero ihihintay lang nila yung pag-oo ko. Kasi once na mag-oo ako, i-process na nila. Yung biyanan ko din, tumutulong din siya, tinutulungan niya ako, ganyan kung ano yung gagawin ko. If ever na ituloy namin ba, ano yung ay, naku, yun lang yung update ko, guys. Kain na po kami, guys. Ito na yung food namin. Give me one chair, mama. Ito yung tawag nito, salad, lettuce, mama, yala, kamatis, yan. Kunin natin yung 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 pickles, guys. Pwede na siyang kainin. Ito, wala pa si Mr. Kaya kami lang muna ang kakain, mga bata, gutom na. Ito, guys, yung pickles, kinain, pwede na namin kainin. Ito yung galing sa garden ko na ginawa kong pickles. Ayan, pwede na siyang kainin. Eat with salad, mama. Bes, I thought macaroni. Love, tomorrow macaroni. Feel a bun like Let's sit here. Tita, let's sit in that chair and feed the pom. She sit on this one, so. Okay, move on. Yan, let's eat na. Gutom na ako. Gutom na ang mga bata. And teta. Feel a bun yan at the drink or feel the Yun nagising. La, eat with this one, salad. It's good. Yan, kain tayo, guys. Let's eat po. It's so sticky. Okay, it's like this. Use the spoon. I don't have fork. It's like Yan lang.